Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Chinat ako ng ex ko para sabihin sa akin na ikakasal na siya. Kumusta ka, Morkada? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lenlen. Nagulat ako nang bigla na lamang akong makatanggap ng message mula sa aking ex na tatay ng anak ko. Sa tinagal-tagal ng panahon na hindi nagparamdam ang lalaking yon, ay ganito pang ibabalita niya sa akin. Sabi niya, magpapakasal na sila ng current girlfriend niya. Take note, single mom din. Akala ko kakamustahin lang kami ng anak ko. Akala ko, finally, magbibigay na siya ng sustento sa bata. Pero hindi pala. Kinongratulate ko siya kahit na masama ang loob ko. We talked about my son, then napunta na naman sa past namin ang usapan. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa amin. Na kami dapat ang ikakasal. Nagtanong pa siya kung pwede raw ba na ibalik namin yung dati. Kung pwede raw ba na siya uli. Hindi ko talaga magets kung ano ang trip niya nung araw na yon. I don't know if lasing siya or not. 4 years na kaming wala. Naghiwalay kami dahil mapang-abuso siyang boyfriend. At ako ang nakipaghiwalay. Walang sustentong nakukuha from him ang anak ko. Ako lang ang nagtaguyod sa bata at nagbigay ng pangangailangan niya. Iginapang ko yun, kahit na sobrang hirap. Then sasabihin niya, wag ko raw sabihin sa girlfriend ko na nagchat-chat sa akin. Sinabi ko na dapat makontento na siya sa current girlfriend niya. Kasi maswerte siya, tinanggap siya ng girlfriend niya kahit alam na may anak siyang hindi sinusuportahan. Ayoko nang bumalik pa sa kanya, Bettina. Nakaalis na ako sa impyernong buhay. Bakit babalik pa ako? Ang sa akin lang, bakit kailangan niya pang guluhin kami ng anak ko? Nakakainis. Parang balak niya pa atang gawin akong kabit at sa IG pa talaga i-chat. Saan kaya siya kumukuha ng lakas ng loob? Grabe talaga. Ang kapal ng muka. Hindi ako tututol sa gagawin niyang pagpapakasal. Wala naman akong pakialam eh. Actually, kinalimutan ko na nga siya. Kinalimutan na namin siya. Ang sarap niya lang talagang murahin pero sayang yung time at energy. Yun lamang po. Gusto ko lang ilabas itong galit ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kamarkada. Lenlen. Someday you're gonna realize. One day you see this through my eyes. By then I won't even be there. I'll be happy somewhere, even if I can't. I know you don't really see my worth. You think you're the last guy on earth. Well, I've got news for you. I know I'm not that strong, but it won't take long. Won't take long. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. One day I'll forget about
forget about you, you see, I won't even miss you someday. I know someone's gonna be there. Someone's gonna take over. I forget about you. I won't even miss you someday. Bago natin simulan ng kwentuhan dito sa More Stories, huwag niyo kakalimutan na i-like at i-share itong video na ito sa inyong mga kamarkada online. OMG girl, talagang umabot yung gigil mo dito sa Mindanao. Ramdam na ramdam namin talaga yon kung paano mo ikwento sa amin ang lahat, yung detalye ng storya mo, at kung paano kaungas itong boyfriend mo, itong ex-boyfriend mo. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan niya pang bumalik sa'yo, ipaalam na magpapakasal na siya, tapos hihilingin sa'yo na sana siya na lang ulit. Diba? Kupal yung ex mo. Alam mo, sa totoo lang, mas iniisip ko yung current jowa niya. Shucks, sana naman marinig niya to. O sana man lang magkaroon siya ng idea sa kalokohan na ginagawa ng boyfriend niya, ng ex mo, ng tatay ng anak mo. Kasi kawawa kung hindi siya pukutuban ng ganito. Sorry to say this, pero sana wag matuloy yung kasal nilang dalawa. Kasi kung ikaw yung sa posisyon ng babae, talagang magsasuffer ka for life na magkaroon ng ganitong klaseng karelasyon, partner, ganitong klaseng asawa. May isa na namang mabibiktima ang kupal mo next. Grabe no, kung nasasabi niya lahat ng bagay na ito sa'yo, yung hinihiling niya na sana bumalik ka sa kanya at ibalik niya yung dati, ibig sabihin nun hindi niya mahal yung current girlfriend niya. Niloloko niya lang. I wish hindi matuloy yung kasal. Grabe. Dito sa problema mo, talagang concern natin yung current girlfriend. Kasi kawawa, kung walang tatapik sa kanya na, huy, huwag mo ituloy yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali gagawin mo sa buhay mo. Kasi wala namang divorce dito sa Pilipinas. Annulment, gagastos ka ng 300,000. Ganon, di ba? 300,000 ang laking pera para lang kumawala sa ungas na yan. Total, bagong taon naman na. Parang regalo mo na lang siguro dun sa babae. Magpaka-concerned citizen ka na lang. Inform mo siya sa pinaggagawa ng kanyang magiging asawa. Maniwala man siya o hindi sa'yo, at least sinabi mo, at least pinaalam mo sa kanya. Ngayon, kung ikaw pa nga awayin niya, at ikaw pa magbumukhang masama, di talagang bagay silang dalawa. Deserve nilang pakasalan yung isa't isa. At para sa inyo, ng anak mo, pagpatuloy mo lang kung anong ginagawa ninyo. Mamuhay kayo ng mapayapa ng wala sa buhay ninyo itong lalaking ito. Kasi kinaya nyo naman at kakayanin nyo pa yan. Yan lamang. Maraming salamat sa pag-share ng iyong storya dito sa ating programa. Sa lahat ng mga kapamilyang kamarkada natin na may gustong sabihin tungkol sa ating letter sender, tungkol sa kanyang storya ngayon, comment below. Kailangan mabasa at marinig yan ng ating kapamilya. At kung may kwento ka naman gustong ibahagi, huwag kakalimutan na i-share yan sa amin. I-message nyo po kami. Abangan ang susunod pa nating mga episodes because we have more stories para sa'yo. Ako po si DJ Bettina. Hanggang sa muli.